Madaling araw na nang makarating siya ng Maynila. Nagpasalamat siya sa kabutihan ng driver. Tapos ay tumakbo na ulit siya papunta sa kung nasaan ang mga kaibigan niya. Sa mga oras na yon, pihadong nasa club pa ang mga yon. Doon siya nagpunta. Pero bago pa man siya makarating doon, ay isang magarang kotseng kulay itim ang humarang sa dadaanan niya. Hindi niya naisip na si Brian Villamor ang iluluwa ng sasakyang yon. Kaya hindi siya nakahuma nang marahas siya nitong hawakan sa braso. Ah! Napasigaw siya. Sobrang sakit nitong humawak. Parang pinipiga ang buto niya. You really think you can easily get away from me? Sa dilim tila nagbabaga ang titig nito sa kanya. Dahilan para bumilis ng sobrang tibok ng puso niya. Galit na galit ang anyo nito. At alam niyang hindi ito mangingiming balian siya ng buto. Pinilit niyang makawala. Pero wala siyang laban sa lakas nito. Maraming dumada ang mga tao. Isa lang ang naisip niyang paraan. Tulong! Tulong! Rapist ka! Manyakis ka! Bitawan mo ako! Bastos! Nagsisigaw siya hanggang sa makakuha ng atensyon sa maraming tao. Damn you, woman! Shut the fuck up! Sabay busal sa bibig niya gamit ang kamay. Pinaikot din siya nito at pilit kinulong sa mga braso. Habang ang likod niya ay nakadiin sa matigas nitong dibdib. Ilang mga bakla at GRO sa kalapit na mga club sa lugar ang lumapit sa kanila. Nag-usisa. She's my girlfriend. She's just upset. Ang hayop na Brian, nagpakawala ng isang matamis na ngiti sa mga nakapusturang bakla at mga babaeng puno ng kolorete sa muka. She's kidding. Really. Dagdag pa nito gamit ang mapanggayumang boses in a super rich Greek accent. Di bali na, Mare. Kung ganyan kahatat kapapabol ang rapist mo, magpa-rape ka na lang. Para kang tumama sa loto. Katulad ng inaasahan, nagsipagkinangan ng mga mata nito sa malagrik god na anyo ni Brian. This was hopeless. May isa pang paraan. Kung aapakan niya to sa paa, malamang makailag ito. Pero kung kakagatin niya ang braso nitong nakapaikot sa ibaba ng leeg niya, makakawala siya. Yun ang ginawa niya. Napasigaw sa sakit ang bachelor tycoon. Buti nga, yun ang ginamit niyang pagkakataon para makawala sa yapos nito at makatakbo. No matter how romantic it was to be trapped around his arms, she desperately had to run away. Bago pa niya ikamatay ang yakap na yun ng demonyo. Dahil kilala siya sa club, madali na siyang nakapasok. Waitress ang mga kaibigan niya sa club na yon, habang si Lovely ang tanging cashier. Chambermaid ka na sa Malacanang ngayon? Ba't ganyan ang suot mo? Tapos late ka pa. Salubong sa kanya ni Lovely. Itago mo ko, humihingal niyang turan. Nakatukod na ang kamay niya sa tuhod niya sa sobrang pagod. Ano? Kunot noong tanong ng kaibigan. Hindi siya maintindihan. Hinahabol ako. Inahabol ako ni Brian. Kinakapo siya sa hininga, kaya halos wala siyang maipaliwanag dito. Tinawanan lang siya nito. Gutom ka ba? Nalipasan ka na naman ano? Nang dumating sina Mary at Samantha, tawa lang din ang sinagot ng mga ito sa kanya. Hindi nga ako nagbibiro. Totoo na to. Giit niya. Best actress, pangpamas. Magbihis ka na, kagabi ka pa hinahanap ni boss. Pangaasar pa ni Mary. Napahawak siya sa sentido. Hinawakan pa siya ni Samantha sa magkabilang balikat para dalhin sa locker room. Sabi ko na nga ba nandito ka? Pamilyar ang tinig na yun na nagmula sa likuran. Sabay-sabay na pumihit paharap sa lalaking nagsalita ang tatlo niyang kaibigan. Isa-isang natuod ang mga ito at walang kakurap-kurap na tumitig lang sa mukha ni Brian. Mahigpit ang pagkakahawak sa balikat niya ni Samantha at hindi rin siya nito pinayagang makatakbo. Brian? Si Mary ang unang nakapagsalita pagkatapos ng mahabang sandaling pagkatulala. Mr. Villamor? Dagdag pa ng nakangangang si Lovely. Ito ba yung kailangan mo? Sabi pa ni Samantha na siyang tinutukoy. Mahigpit pa rin ang kapit nito sa magkabila niyang balikat. Oo, siya nga. Ito na oh. Hindi niya inaasahan ang pagtulak sa kanya ni Samantha sa dibdib ni Brian. Napasubsob siya doon. At matigas yun, kaya masakit. Otomatikong umikot ang braso nito para makulong ulit siya. There's no sense of running away. Sa pagkakataong yun, siguro nga magandang ideya kung nasa tabi niya si Brian. Para sa ate niya. Para nababantayan niya ang bawat galaw nito. May kasabihan ngang keep your friends close.
and keep your enemies closer. Of course, not to mention the fact that Brian Villamore's arms really felt like heaven around her. Kung hindi lang talaga ito demonyo, kung hindi lang talaga demonyo. Nang mawala siya sa paningin ng mga kaibigan, kinaladkad siya nito papasok sa nakaabang nitong kotse. Malabaka lang kamay nitong mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Kahit na ilang beses siyang dumaing ng sakit, tila wala itong narinig. Bitiwan mo ako! Paulit-ulit niyang apela dito, pero nanatiling mabagsik ang anyo nito. Wala siyang nagawa nang hawakan siya nito sa ulo at sapilitang ipasok sa passenger seat ng kotse. Saan mo na naman ako dadalhin? Shut up! Hinawakan siya nito ng mahigpit sa panga. Ang mga peke nitong ngisi kanina'y napalitan ng nakakatakot at nanlilisik na mga mata. Shut up! Huwag mong subukang sagarin pa ang pasensya ko. Dahil baka hindi ako makapagpigil. Baka kung anong magawa ko sa'yo. Nahintakutan siya sa paraan ng pagkakasabi nito noon. Parang totoo sa tono nito na sasaktan siya sa kahit na paanong paraan. Hindi pa siya nakakita sa buong buhay niya ng isang taong may ganong kabangis na pananalita. Never siyang natakot sa isang tao sa buong buhay niya. Noon pa lang, kay Brian Villamore pa lang. Nakahinga siya ng maluwag ng bitiwan nito ang kamay niya. Para siyang sinampas sa sakit na naiwan sa parteng yun ng mukha niya. Pinili na lang niyang manahimik na muna. Sinubukan niyang pakalmahin ang tibok ng puso niya na sobra-sobra ang bilis. Pati na rin ang buong katawan niyang nagsisimula ng manginig. Kahit nasanay siya sa sindak, tao lang din naman siyang may kinatatakutan. Mas mabuti na sigurong walang alam ang mga kaibigan niya. Kesa naman madamay pa ang mga ito sa gulo niya. Wala din namang maitutulong ang mga ito sa kanya pag nagkataon. Hahayaan na lamang niyang mga itong isipin na nasa mabuting kalagayan siya. Sisikapin niyang kontakin si Lovely upang pagsabihang huwag ipaalam sa atin niya kung sino ang kasama niya. Mag-iisip na lamang siya ng dahilan kung bakit niya gustong ilihim. Sa ganoong paraan, walang sino man ang madadamay. Di bali nang siya. Huwag lang ang mga taong iniingatan niya, lalong-lalo na ang ate niya. Sa sobrang pagod, hindi niya namalayan ng unti-unting pagbagsak ng talukap ng mga mata. Wala siyang pakialam saan man siya dalhin ni Brian. Basta lang malayo ito sa mga kaibigan niya. Nagising siya sa marahas na pagyugyug sa kanyang balikat. Sumakit ang kanyang ulo sa biglaan nitong paghila sa kanya palabas ng kotse. Aray! Dahan-dahan naman! Reklamo niya dito. Pero natahimik lang din ang titigan siya nito ng masama. Nakakatakot ang mga mata ni Brian. Parang matalim na kutsilyong gumuguhit sa balikat niya ang bawat sulyap nito. Nakayuko ang lahat ng tauhan nito ng madaanan nila. Pakiramdam niya katakot-takot na sermon ang inabot ng mga ito dahil sa pagtakas niya. Ang buong akala niya ay ibabalik siya nito sa basement. At doon ikukulong na parang isang busabos na preso. Pero nagkamali siya. Ipinasok siya nito sa isang malaking kwartong katabi ng master's bedroom. Brian Villamore was a mass of contradiction. Kung gusto niyang manalo dito, kailangan niya mabasa kung anong iniisip nito. At yun ang isang bagay na alam niyang mahihirapan siyang gawin. Bakit dito mo ako dinala? Hindi ba dapat sa mainit na basement? Total hayop naman ang turing mo sa akin, di ba? Untag niya bago pa man ito makaalis. Sino nagbigay sa'yo ng karapatang magtanong? Makahulugan ng ngising kasunod noon. Ang sabi ko nga sa'yo, kailangan kita sa palabas ko. Yun lang at tinalikuran na siya nito. Hindi mo ilalak ang pinto? Hindi mo man lang ba ako itatali? Habol niya. Gusto niyang malaman ang nasa isip nito. Napalingon ulit ito sa kanya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa bago kumunot ang noo. You're just an ordinary service girl in a club. How the hell did you manage to injure almost half of my professional bodyguards? Dahil para sabihin ko sa'yo, hindi ako service girl doon. Bouncer ako. Taas noon niyang sabi. Nakakainsultong naging ngisi nito. Well then, thanks for the info. I know better now. Pero hindi pa rin ito isinara ang pinto. Iniwanan nitong nakaawang iyon. Napaisip siya kung anong klaseng laro ang nasa utak ng demonyong yon. Anong ibig sabihin itong kailangan siya nito para sa isang palabas? Ano naman kayang klaseng palabas yun? Horror ba? Thriller? O baka naman romance? Natawa siya sa sarili. Nakuha pa niyang mangarap sa ganitong pagkakataon. Yaman din lamang na hinayaan na siya nitong magkaroon ng kalayaan kahit man lang sa loob ng pamamahay na yon. Ba't hindi na lang libutin ang lungga ng kalaban?
She could use it to her advantage just in case. Iginala na muna niya ang paningin sa buong paligid. Naupo siya sa gilid ng isang queen-size bed na naroon. Sobrang lambot nun, para siyang nakaupo sa mga ulap. Tapos tumingin siya sa gilid niya, kung saan naroon ang isang malaking salamin. Noon niya lang napansin ang itsura niyang parang isang linggong walang ligo at walang kain. Inamoy niya ang sarili. Nakagat niya ang ibabang labi nang maalala ang dalawang insidenteng nakapulupot ang braso ni Brian sa katawan niya. Nakakahiya. Ngayon ang problema niya pa ay kung saang kamay ng langit kukuha ng damit na pwede niyang isuot kapalit ng uniforme ng katulong na suot niya. Sa sobrang pagod, imbis na lumabas at pag-aralan ng paligid, ay pinili niyang mahiga sa napakalambot na kamang naroon. Hindi naman siguro masama ang magpahinga, lalo pat hindi siya sigurado kung papayagan siya ni Brian na kumain sa kusina nito. Kahit man lang sa kaunting pahinga ay makabawi siya. Tumihaya siya sa kama at matamang tinitigan ng siling ng kwarto niya. Pumasok sa isip niyang alamin ang tungkol sa goblet na tinutukoy ni Brian na umano'y ninakaw ng ate niya. Ano bang itsura nun? At gaano kahalaga ang bagay na yon? Meron kayang impormasyon tungkol doon sa internet? Baka alam ni Google, pero malabo. Halos lahat ng bagay tungkol kay Brian Villamor na nakalathala sa internet ay kabisado na niya. At ni isa sa mga kakarampot na article tungkol dito ay walang nabanggit na goblet na itinago ng pamilya nito sa loob ng mahabang panahon. Mas maniniwala pa siya kung imbento lang ni Brian ang tungkol sa goblet, ek-ek na yun. Sa kabilang banda, may punto naman ito nang sabihin itong wala naman itong mapapala kung gagawa ito ng drama. Sino ba naman sila ng ate niya, na hindi nga sila mayaman? Baka nga totoong existence ng goblet, pero hindi pa rin tanggap ng utak niya na ninakaw yun ng ate niyang si Rochelle. Kailangan niya malaman ng totoo. May isang parte lang sa internet na hindi pa niya nagagalugad, ang Bachelor Tycoon website. Ang sabi ay naroon ang pinakamabusising pagsasalaysay ng buhay at pamilya ng lahat ng mga Bachelor Tycoon. Ang website na sa sobrang mahal, kulang ang ilang buwang sahod niya sa club para lang mabayaran ng registration fee. Isang issue nga ng POH magazine wala siyang pambili. Access pa kaya sa website? Isang malaking pangarap. Bigla siyang napabalikwas ng may biglaang naisip. Madalas niyang mapanood sa TV na ang mga mayayamang kagaya ni Brian ay kalimitang may library sa loob ng mansyon. Pag nahanap niyang lugar na yon, may tsansang makahanap siya ng impormasyon tungkol sa nawawalang goblet at kung anong itsura nito. Bumangon siya upang hanapin ang private library na yon. Nakapagtataka, maraming tauhang nakakita sa kanyang lumabas ng kwarto pero wala man lang ni isang sumita sa kanya. Malaya na nga ba siya? Pinilig niya ang ulo. Wala muna siyang balak tumakas. Marami pa siyang dapat alamin. At mas marami siyang makukuhang impormasyon kung naroon siya sa mansyon ni Brian. Ate, alam mo ba kung nasan ang library dito? Lakas loob niyang tanong sa dumaang katulong. Tila nag-alangan itong sagutin siya. Naboboard na kasi ako eh. Gusto kong magbasa. Tapos ay pinilit niya ang isang ngiti. Nasa third floor, dulong kwarto sa kanan. Sagot ng babae matapos pag-isipan ng mabuti. Thank you. Nasa second floor siya. Ibig sabihin isang akyat pa. Nang sa wakas ay narating niya ang pintong yon, dahan-dahan niyang binuksan. Walang kahirap-hirap dahil wala namang lock iyon. Nakakabingi ang katahimikan sa third floor ng mansyon ni Brian. Pakiramdam niya anumang oras aatakihin siya ng mga naninirahang maligno doon. Malawak ang sumalubong sa kanyang library. Napapalibutan ito ng mga shelves na punong-puno ng makakapal na libro na halos lahat ay tungkol sa negosyo. Tungkol sa pagpapayaman. Naghanap siya ng interesante, yung kakaiba. Pero halos mag-iisang oras na siya kakabusisi ng mga librong naroon ay wala pa rin siyang mahanap na tungkol man lang sa pamilya ng demonyo may-ari ng bahay. Pagkatapos ng mahabang pag-iikot, ay napansin niyang isang kakaibang painting na nakasabit sa may dulong bahagi ng library. Nilapitan niya yon. Medyo kinabahan pa siya dahil ang bahaging yun ay halos hindi naabot ng ilaw, kaya medyo may kadiliman na. Pero nakikita pa rin naman niyang nakapinta doon. It was like an ancient painting, depicting an old ritual na palagi niya nakikita sa mga Greek mythology books. She could see darkness, and thousands of pale hands trying to grab a luminous yet dark and silvery goblet. Medyo natakot pa nga siya nang matitigan ng imahe, dahil pakiramdam niya those pale hands all over the painting belong to dead people. Umahon ng curiosity sa dibdib niya.
Inangat niya ang kamay upang subukang hawakan ang painting na yon. She should almost hear thousands of ghostly voices coming from that thing when she reached out her hand. "What are you doing here?" Napapitlag siya sa boses na yun mula sa likuran. Si Brian Villamor. And as usual, he looks goldy in his black shirt and black jeans attire. Just like a black prince ready to bite her to death. Was he a vampire or something? Hindi man lang niya namalayan ang paglapit nito. "Ito ba yung goblet na tinutukoy mo?" Baka sakali niyang tanong. "Get the hell out of here." Mahinahon pero madiin ang utos nito. "This thing looks like ancient and demonic. May powers ba to?" Kumislap na naman ang pag-aasar sa mga mata nito. "I said get out!" Alam mo, hindi ko alam kung alin ang mas creepy. Kung itong painting na to o ikaw. May nakapagsabi na ba sa yung sobrang gwapo mo? Yung tipo ng kagapuhang hindi makatotohanan. Yung nakakatakot. Yung parang demonyong galing sa impyerno na nagpapanggap na Prince Charming. Tumitig ito sa mga mata niya. Para bang sinusukat siya. "Lalabas ka ba o sisipain kita papunta sa pinto?" Irap siyang tumalima sa utos nito. Iniwan niya ang pinag-aaralang painting at tinungo ang pinto. Napansin na niyang napatitig din si Brian sa larawang naroon. Mas lalo siyang na-curious. "Kaya kong patunayan sa'yo na walang kinalaman ng kapatid ko sa nawawala mong gamit. Malalaman ko ang totoo kahit hindi ka magkwento. Itaga mo yan sa invisible mong sungay, Brian Villamor." Hirit pa ni Amanda bago tuluyan lumabas ng pinto. Pabalik-balik si Amanda sa kwarto niya. Nakahawak ang isang kamay niya sa sentido. Pilit niyang inaalala kung saan niya nakita ang simbolong nakita niyang nakapinta sa gilid ng lumang painting na yon. It was like the painter's signature. Nakita na niya yun dati. Sigurado siya. Hindi niya lang maalala. Nasa kalagitnaan siya ng paggagalugad sa loob ng utak niya nang kumatok sa pinto niyang isang katulong. "Bakit?" aniya. "Pinapasabi ni Sir Brian na nakahanda ng pagkain sa baba. Kung may balak ka raw kumain, bumaba ka na." Ang sweet. Bakit pag may pinapasabi ito parang ang thoughtful nitong tao? Pero pagkaharap na siya, kulang na lang balatan siya ng buhay at ipalapa sa tigre. "Susunod na ako," sagot niya dito. Inilahad din ng maid ang isang paper bag sa kanya. "Baka daw po kailangan niyong magbihis." Wow, ibang level ng pagka-sweet nito. Ang sarap maniwala. Ang ngiting unti-unting namuo sa mga labi niya ay napawi nang makita niya kung anong klaseng damit ang nakapaloob doon. Nanlaki pa ang mga mata niya nang iangat niya yon. Tama bang nakikita niya? Maikling dress pa talaga ang damit na pinapasuot sa kanya? At sa dinami-dami ng kulay sa daigdig, kulay pink pa. Leche. Wala bang iba? Kaagad niyang reklamo. Nasisiraan na ba talaga ng ulo ang amo mo para pagsuotin ako ng ganito? "Hindi po si Sir Brian ang namili niyan." Singit ng maid. Natigilan siya. Marami pa sana siyang ililitan niya. Napahiya siya ng konti doon. "Sino?" "Si Ma'am, ang mayordoma sa mansyong ito." "Talaga?" Tigagal niyang sabi. "Pasensya ka na. Hindi pa kasi namin alam kung anong mga gamit na gusto mo. Papalitan na lang po namin. Pero sa ngayon po tingin ko kailangan nyo na magpalit." Nakatingin ito sa madumi niyang damit pang katulong. Nakaramdam na rin siya ng lagkit sa katawan. Kailangan na niyang maligo. Wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang dito. Matapos maligo, pinusod lang niya ang mahaba at walang suklay na buhok. Saglit siyang tumingin sa salamin kung anong itsura niya. Nairita pa siya dahil kahit na anong hila ay hindi talaga magawang umabot sa tuhod niyang laylayan ng pink dress na suot niya. Tapos off-shoulder pa. Kung hihilain niya palalo, baka naman dibdib na niyang lumuwa. Tinungo niya ang dining room. Buong akala niya mag-isa lang siyang kakain. Kaya napahakbang siyang pabalik nang makita si Brian na naroon at kumakain. Ilan din sa mga staffs nito ang nakalinya sa gilid, nagbabantay. Mahaba ang mesang naroon at mukhang sa kabilang dulo siya dapat na maupo. Binaling nitong tingin nang mapansin ang pagdating niya. Pakiramdam niya nalula siya. Simpleng paglingon lang nito sa gawin niya. Pakiramdam niya nag-slow motion ng buong paligid at nanunood siya ng commercial ng drugs. Sinong may sabing kailangan pa niyang humithip ng droga para mahay?
Isang lingunan lang ni Brian halos mag-hallucinate na siya at umakyat ng langit sa lakas ng tama niya. This way po. Iginiya siya ng isang stop na naroon. Pakiramdam niya nasa isang 5-star hotel siya sa pag-aasikasong ginagawa sa kanya ng mga maid dito. Maid nga bang maituturing ang mga babaeng nasa paligid niya? Kung postura at anyo ang pagbabasihan, baka nga mas mataas pang pinag-aralan ng mga ito sa kanya. Sumama siya sa babae. Inalalayan siya nitong maupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ilan pang mga lalaking staffs ang dumating mula sa kusina at hinanda sa harap niyang mga pagkain sa litrato lang niya nakikita. Nasa bahay ba siya? O nasa isang first-class restaurant? Yung totoo. Ibinalik niya ang atensyon sa lalaking kahit na malayo ang distansya sa kanya, ay matindi pa rin ang epekto sa kanya. Wala itong kaimik-imik. Nakatutok lang ang atensyon sa pagkain. Kahit na sobrang sarap ng pagkain nakahain. Ang buong atensyon niya ay kay Brian lang. Binantayan niya ang pagsulyap nito sa kanya na hindi naman nangyari, na hindi siya nito tinapunan ng tingin. Nang akmang tatayo na ito at lalabas ng dining room, tumayo din siya at humabol dito. Sandali! Tawag niya. Sinika pa niyang harangan ng dadaanan nito dahil alam niyang hindi siya papansinin. Ibalik mo na sa akin ang cellphone ko. Kailangan ko yun. He looked down to her. Literal. Ilang inches ba naman ang tangkad nito sa kanya? Nakalimutan niyang iba pa niyang mga sasabihin nang napansin niyang bumaba ang tingin nito sa suot niyang dress. Yung damit na kahit anong gawin niya, kulang talaga sa tela. Labas ng mga shoulders niya. Labas pa pati malaking bahagi ng legs niya. Nag-init tuloy ang pisngi niya. Pakiramdam niya bagong labas siya ng banyo. At tapis lang ang suot niya. Yun kasi ang feels ng damit niya sa kanya eh. Anong tinitingin-tingin mo ha? Asik niya kahit na medyo napahiya. Mas maganda sigurong ganyan na lang lagi ang mga damit mo. Untag nito. Napamaang siya. Ano raw? Compliment ba yun? Sinasabi ba nitong bagay sa kanyang damit na suot niya? Nagandahan bang demonyo sa kanya? Wala pa siyang suklay niya na. Pumalakpak ang puso niya sa kilig. Para hindi mo na masipa ang mga tao ko dito. Dagdag nitong nakairap sa kanya. Tila nahulaan ang nasa isip niya. Nainis siya. Kahit ano pang damit ko, hindi mo ako mapipigilan kapag gusto kitang sapain sa muka. Talaga? Hamon nito. Tuluyan na siyang nilamon ng hiya na imagine niya. Ayoko nang makipag-usap ng nonsense sa'yo. Balik mo na lang ang cellphone ko. Wala itong sinabi. He just left her with a smirk. A very gorgeous and deadly smirk. Kainis. Ang gwapo. Ayan na naman. Napapamura na naman siya. Nagkakasala talaga siya dahil sa taong yun eh. Mabigat ang mga paang bumalik na lang ulit siya sa harap ng pagkain. Kailangan niyang makuha ang cellphone niya. Pero saan naman kaya tinago ng demonyong yun? Sa impyerno? Hindi niya kayang pumunta doon. Mainit masyado. Kinagabihan, ginugol niya ang buong magdamag sa kakaisip kung paano niya mababawi ang cellphone. Kailangan niya ng mandatory selfie with the Bachelor Tycoon para souvenir. Tapos bukod doon, may kailangan siyang kumpirmahin para kasing naalala na niya kung saan niya nakita ang simbolong nakita niya doon sa kakaibang painting na nasa library. Kung hindi siya nagkakamali, meron siyang na-save na Greek article tungkol doon na nasa cellphone niya. At ang cellphone na yon ay malamang nasa kwarto ni Brian. Kung papasok siya sa master's bedroom, para na rin siyang pumasok sa bunganga ng leon. Napatingin siya sa orasan. Malalim na ang gabi. Malamang natutulog na yon. Nagpa siya siyang kumilos. Pero nadismaya siya nang iawang niya ng konti ang kanyang pinto para masilip ang katabing kwarto. Ilang mga tauhan ang nakabantay sa pintuan nito. Hindi siya pwedeng pumuslit at basta na lang pumasok. Nag-isip siya ng paraan. Kadalasan sa mga mansyong ganito, ang master's bedroom ay palagi may adjacent na kwarto. Konektado ito sa pinakamalapit na kwarto dito. At ang pinakamalapit sa master's bedroom ay itong kwarto niya. Baka may pintong nakakonekta sa kwarto ni Brian mula sa loob ng silid niya. Bumalikwas siya upang buksan lahat ng ilaw na meron sa loob ng kwarto niya. Malakas ang kutob niya, may natatagong pinto roon na pwede niyang daanan patungo sa kwarto ni Brian. At kung wala, gagawa siya. Pero mabuti na lang tama talaga lahat ng kutob niya dahil sa ilalim ng nakadisplay na painting sa wall niya ay may nakapa siyang secret button. Nang pindutin niya yon,
May isang bahagi ng wall ng kwartong nag-slide at gumawa ng puwang. Gift talaga ni Lord sa kanyang intuition at instincts niya eh. Palagi siyang ginaguide ng mga katangian niyang yon. Madilim sa kabilang kwarto. Kaya para hindi maalarma si Brian na malamang ay natutulog na, pinatay ulit niya lahat ng ilaw sa kwarto niya upang hindi yun maglikha ng liwanag sa kabilang silid. Dahan-dahan siyang pumasok sa lungga ng demonyo. Pasalamat siya sa liwanag na nanggagaling sa labas. Dahil gawa sa makapal na glass ang isang bahagi ng wall ng kwarto nito. Sinikap niyang hagilapin sa dilim ang may-ari ng kwarto. Pero wala ito. Bakante ang malaking kama sa gitna. Mabuti na lang. Sinimulan niyang maghanap. Ang tibok ng puso niya nakakabingi na. Hindi niya malaman kung bakit siya kinakabahan ng sobra. Sa paghahanap, na-encounter niyang isa sa mga drawer sa study table nito na nakalock. Hindi problema sa kanya yun. Madali niya lang nakalikot at nabuksan yun. Unang tumambad sa kanyang mga importanteng kontrata tungkol sa negosyo nito. Nanlaki pa ang mga mata niya sa mga figures na nakita doon. Milyong-milyong dolyar ang halaga ng bawat papel na naroon. Napalunok siya. Sa palabas lang siya nakakakita ng mga kontratang ganun kalalaking halaga. Dahan-dahan niyang ibinalik sa ayos ang mga papel na yon bago pa siya mahimatay. Alam niyang bilyonaryo si Brian. Pero hindi niya sukat akalaing super mega billionaire pala itong tunay. Base sa tipo ng mga business transactions na pinipirmahan nito. Pero hindi yun ang kailangan niya. Simpleng Alcatel flash lang na cellphone niya ang kailangan niya. Hindi pa niya mahanap.